Kung sinusubaybayan mo ang women's tennis ngayon, alam mo ang pangalang Alex Yala, ang unang Pilipinang umabot sa main draw ng Wimbledon. Pero hindi lang mga ordinaryong tennis fan ang nagsasalita tungkol sa kanya ngayon. Kasi dalawang legendary player, sina Leylah Fernandez at Serena Williams, ay parehong nagsalita nang hindi inaasahan ng kahit sino. At ang kanilang mensahe? Mapanganib si Alex Yala. At hindi karaniwang mapanganib, kundi ang uri ng mapanganib na kaya lang mapansin ng mga taong personal na naglaro laban sa kanya. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung gaano kahalaga ang mga salitang ito, kailangan muna nating malaman kung sino ang mga nagsalita. Una, isang left-handed na manlalaro na personal nang naglaban kay Alex Yala. Pero sinabi niya mismo, wala pang nagtatanong sa kanya tungkol kay Yala. Sa press conference, hindi tulad ng mga tanong tungkol kay Coco, kay Iga o kanino man sa top 5. Kaya naman, napagpasyahan niyang siya na mismo ang magbanggit tungkol kay Alex Yala nang hindi tinatanong. Ngayon, ano ang sinabi niya tungkol kay Alex Yala? Pero sinabi niya, isa siya sa mga mahirap na kalaban sa buong tour. At halos walang sino man sa labas ng sports ang nakakaintindi kung bakit. Kaya naman, ipinaliwanag niya, hindi ito nakikita sa highlights. Iyon mismo ang problema sa kung paano siya pinag-uusapan. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa lefty-on-lefty na laban. Pero pareho silang left-handed. Iyon ang unang bagay na binabanggit ng mga tao at ang huling bagay na talagang mahalaga. Kaya naman, sinabi niya, ang mga left-hander laban sa left-hander ay isang kakaibang sport mismo. Ang bawat serve, papunta sa kabaligtaran ng normal mong pinaghandaan. Ngayon, narito ang nakakagulat na aral. Pero sinabi niya, sa unang laban nila, gumugol siya ng 2 laro para lang muling matukoy kung anong gilid ang alin. Kaya naman, mas mabilis umadap si Alex Yala. Sa ikatlong laro, naunawaan na niya kung aling patterns ang gumagana at kung alin ang hindi. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang kakayahang mag-imbento. Pero hindi ito ang kasanayang dramatiko. Kaya naman, sa isang tahimik, istrukturado na paraan, bumubuo siya ng sequence ng 3 o 4 na shot na hindi pa kailanman nilaro ng kahit sino sa kombinasyong iyon. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa Iga Swiatek match. Pero natalo niya ang defending champion ng Wimbledon sa center court at tinawag itong upset. Kaya naman, 27 unforced errors sa isang set mula sa isa sa mga pinaka-consistent na manlalaro na buhay. At walang tumitigil para itanong kung paano nangyari ito. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa serve niya, pero ang serve niya ay hindi tungkol sa bilis. Kaya naman, isang left-handed serve na gumagalaw at nagbabago ng taas ay mas mahirap basahin kaysa sa isang mabilis na laging papunta sa iisang lugar. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa pagitan ng mga puntos. Pero karamihan ng manlalaro ay tumitingin sa kanilang mga strings, sa kanilang box, sa lupa. Kaya naman siya tumitingin sa court at natuklasan na sinusuri niya ang surface buong laban. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa Halep Keys na laban, pero ang serve niya ay hindi gumagana. 31 degree, ika-5 laban sa loob ng 8 araw. Kaya naman, love 4 pababa siya sa kanyang sariling serve sa ikalawang set. At nanalo siya ng 5 sunod-sunod na puntos at kinuha ang set. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang economy of movement. Pero hindi siya ang pinakamabilis. Hindi siya ang pinakamalakas. Kaya naman, ginagamit niya ang bawat onsa ng kanyang kakayahan sa isang efficiency na nagpapakita ng waste sa mas malalaking atleta. Ngayon, ipasok natin ang pangalawang tinig. Isang legend na personal ring may connection sa Alex Yala. Pero sinabi niya, nawala siya sa unang round dito. 4 na taon na nakaraan, nasira ang tuhod niya sa unang set laban sa isang 19 na taong gulang. Kaya naman, sa isang seat sa center court, napanood niya si Alex Yala kunin si Iga Swiatek. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang sariling karanasan. Pero sinabi niya, naglaro siya ng 27 taon
At si Iga Swiatek ay hindi nagkakaroon ng 27 unforced errors sa isang set sa Wimbledon dahil lang sa maling paggising. Kaya naman, ang mga error na iyon, ginawa. May pagkakaiba sa pagitan ng isang kalaban na nagkakamali at isang kalaban na pinipilit magkamali. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa tiebreak. Pero nahaharap siya sa set point sa center court laban sa defending champion sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Kaya naman, hindi siya nagbago. Nagbubuo pa rin siya ng mga puntos ng parang ikatatlong laro pa lang ito. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa kanyang paglaki. Pero umalis siya sa Pilipinas sa edad na 12, papuntang academy sa Spain, nag-iisa, sa isang wika na hindi niya alam. Kaya naman, walang Filipina bago sa kanya, na gumawa ng katulad niyang layunin. Ngayon, narito ang tinatawag na solving alone. Pero ang mga batang lumalaki na may sistema, natututong mag-execute, kaya naman ang batang walang sistema, natututong mag-solve, kasi walang maghahatid sa kanila ng anuman. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa crowd. Pero milyon-milyong tao ang biglang nagmamalasakit sa tennis dahil sa kanya. Kaya naman, may dalawang uri ng manlalaro. Isa, umuurong dahil sa ingay. Ang isa, lumalaki dahil sa ingay. Siya ang ikalawang uri. Ngayon, narito ang pinakamahalagang punto ng dalawang legend. Pero ang kanyang edad laban sa kanyang antas ngayon, 21 taong gulang. Kaya naman, magiging mas matalas siya sa susunod na season at sa isa pang susunod, sa loob ng 15 pang taon. Ngayon, alamin natin ang huling babala. Pero ang mga naghihintay sa kanya na matalo ay maghihintay magpakailanman. Kaya naman, hindi sinasabi kung sino ang mananalo sa susunod na 10 taon, pero ang tiyak, kaya siyang bumuo ng bagong bagay sa bawat laban. At iyon ang pinakamapanganib niyang katangian. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Isang left-hander na personal na naglaban sa kanya. Isang legend na napanood siya sa center court mula sa isang seat. Kasama ang kanyang sirang tuhod. Dalawang iba't ibang tinig, iisang mensahe. Mapanganib si Alex Ayala, hindi dahil sa isang napansin na shot, kundi dahil sa kanyang kakayahang mag-imbento sa gitna ng laban mismo. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang Pilipinong sumusubaybay sa bawat laro ni Alex Ayala. Naiintindihan ang pagmamalaki na nararamdaman mo. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, hindi lang mga Pilipino ang nakakakita ng kanyang grandeza, nakikita ito ng mismong mga taong naglaro at nanood sa kanya. Mula sa pinaka-malapit na posisyon, ang mga taong alam ang tunay na sukatan ng kadakilaan dahil naranasan nila ito sa kanilang sarili. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta isang kwento ng dalawang manlalaro na papuri kay Alex Ayala. Ito ay isang kwento kung paano nakikita ng mga taong personal na naglaban o nanood sa kanya mula sa pinakamalapit na distansya. Ang isang uri ng grandeza na hindi kayang makita ng mga tumitingin lamang sa highlights. Dalawang manlalaro, dalawang iba't ibang karanasan, iisang mensahe. Si Alex Ayala ay mapanganib, hindi dahil sa isang spectacular na shot, kundi dahil sa kanyang kakayahang mag-solve sa gitna ng laban mismo, isang kasanayan na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Dahil hindi mo kayang i-scout ang isang taong mag-iimbento ng bagong solusyon habang naglalaro pa lamang. Sinabi mismo ng isang legend, ang ranking ay hindi pa nagpapakita nito, pero mahahabol din nito ang katotohanan. Palagi naman. Kaya sa susunod na may makita kang balita tungkol kay Alex Ayala, alalahanin, hindi lang tayong mga Pilipino ang nakakakita ng kanyang grandeza. Nakikita rin ito ng mga taong alam kung ano ang tunay na tagumpay sa laro dahil personal nilang naranasan ito.